Yusek Ed, magandang umaga po. Magandang umaga. Opo, good morning po and thank you for your time, sir. Pwede na ho ba nating malaman, sir, ang ilang pong detalye po dito po sa pagkamatay ng ating dalawang seafarers and ang detalye po ng ginagawa ng gobyerno para ho maibalik ang kanilang mga labi? Well, ang nangyari, yung nga, inatake nga ng Houthis itong True Confidence, pangalan ng carrier, no? True Confidence, pangalan ng barko. 20 ang tripulante doon. Sa 20 o sa 20, 15 o 15, 15 yung Filipino crewmen. Dalawang nawala nasawi ang pumanaw dahil naipit sila sa sunog doon, no? Yung area nila engulfed in flames, no? Yung meron pang 3 Filipino na nagkaroon ng injuries. Yung may burn sa mukha. No? Kaya yung mga crewmen na rescue nila ng Indian Navy dyan sa Djibouti. Nasa Djibouti sila ngayon. Djibouti, yung pinakamalapit na African state dun sa area, no? Kung saan yung 3 nasa hospital, tapos yung 10 naman nasa isang hotel, no? May ng problema, hindi pa nare-recover yung labi ng dalawa. Kasi up to yesterday, may sunog pa dun sa barko eh. Pero ang pinaplano ng agency, kukunin, hanapan ng paraan na ma-search yung remains, no? Ng dalawa, tapos hindi na magiging mahirap yung pag-uwi ng Pilipinas. Ang problema lang yung 13 naman na nasa Djibouti, wala silang papeles dahil sa ang napakabilis ng pag-rescue o paglabas. Naiwan nila mga papeles nila dun sa barko. Kaya may papadala kaming team sa Djibouti. Yung embassy, pinakamalapit na embassy natin nasa Cairo. So, pupunta sila sa Djibouti para tingnan kamusta na. Meron naman, alam naman natin mabuti ang kalagayan ng stress, no? The DFA and joins other agencies, pati yung DMW ay nakikiramay sa dito sa pagka-sawi ng dalawa at nakontak na yung pamilya ng dalawa. Opo. Sir, meron ho bang informasyon taga saan sila, itong dalawa ho na sinawing palad? Wala po. Opo, okay. Opo. Sige po. Opo. Opo. Sir, pero yung hubang barko, sir, ay nasagip, hindi ho naman tutuluyan lumubog, ito pong MV True Confidence? Gusto mo na po. Yung dalawa, alam namin tiga saan, yung isa tiga Caloocan, yung isa tiga Antique. Opo. Thank you, sir. Now, hindi lumubog, pero it's burning sa gitna ng dagat. Opo. So, as we speak now, ito ho ba'y safe na po ito? At doon po sa naturang barko, totally po, wala na ho mga tripulante doon regardless ng kanilang nationality? Right. Safe na yung natitira natin. Wala nang tripulanting naiwan sa barko ngayon. Wala na. Opo. Yung ibang mga nationality, may isang tiga India at saka 4 na Vietnamese, no? Lahat sila nasa Djibouti. Opo. Sige po, yun ho bang mga sugatan dito, ano po ang kanilang actual na sitwasyon? Mga ligtas ho naman na ito, hindi po naman ito mga lubhang na pinsala? They are stable. Ang problema yung isa na na-amputate na yung isang paa, yung isang naputol. Hindi. Oo. Dahil napilitan dahil sa blast. Sa blast, sa injuries, na-amputate yung isa. So, anyway, yung cook, siya yung yung kusinero, no? Kaya nandun na sa Djibouti. Pero stable. Opo. Sige po. So, ito hong mga injured na ito, meron na rin po itong mga lugar po, itong mga taga saan po ito, sir? Tingnan ko po, ha? Opo, sige, please. Opo. Salamat po na marami, Yusek. Opo. Well, yung isa tiga Camiguin, yung isa tiga Pampanga, yung isa tiga Quezon Province. Opo.
Sige po. And then, ito hong mga nakaligtas ho naman at wala pong pinsala sa katawan na ating mga manggagawa, ay ano po ang disposition po dito? Ang sabi po ng manning agency nila, sila ba'y pababalikin sa Pilipinas? Paano po? Yeah, papabalikin na sa Pilipinas. Pero yung hinihintay muna na yung wala silang documents Kaya within the next day, dapat nandun na yung embassy natin para bibigyan sila ng tawag ng travel document. Babalik na. Tapos pagdating dito, makakausap ninyo kung papayag sila para malaman natin talaga. Pero by the way, nananawagan rin tayo, yung pamahalaan, na matapos na itong gulo dyan sa Red Sea. No? Sana naman magkaroon na ng resolution dito sa conflict na to. Alam natin kaya nila ginagawa yan dahil daw sa gera sa Israel at Gaza. Yes, sir. At inaasahan natin na magkaroon ng long-lasting na solution dito. Yes, sir. And that's our prayer. Well, indeed. We pray for that. Kasi at saka yung world economy, importante rin na meron na merong normal freedom of navigation doon. Yes, sir. Yes, okay sir. po. Magandang umaga po. Asek, ito na lang huli. Under our laws and dito po sa OWA at sa sa DMW or maging DFA, ano po ang maaaring tanggapin nito hong mga sinawing palad at mga sugatan sa pangyayaring ito? Bibigyan namin sila financial assistance, no? Yung DFA. Tapos under DMW rules, meron naman silang yung sa action fund. Lalo na sa mga nasawi, ibibigyan sa pamilya, no? Certain naman. Yung pagbalik nila, may reintegration program yan, lalo na yung para sa tatlong injured ngayon, no? So, siguro matitiyak ninyo na bibigyan sila ng assistance. Sige po. Salamat po sa inyo pong panahon na Yusek Ed. Thank you. Si Undersecretary Ed De Vega ng Migrant DFA, ang kanya pong concern ay ang ating mga migrant workers. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.